Tulad ng inaasahan babae ni Alan Jones, napakaganda mo. Sadya na pang-aasar ni Luna at nakahinga ng maluwag. Mayroon kaming sapat na ebidensya para patunayan na may relasyon sina Daniel at Caroline. Bahala na kung ano ang gusto mong gawin. Hindi pa kami nagmamadaling isapubliko ito. Hahayaan nating huminahon ang bagyo at hayaan silang maging masaya sa ngayon bago tayo kumilos. Iniisip ko ang The Evening production ngayon. Itinago ni Arya ang bagay na ito sa kanyang puso. Medyo naaawa ako kay Director Brown. Si Arya ay kumikinang ng napakatalino at hindi maiiwas ng mga tao ang kanilang mga mata sa kanya. Ito rin ang naging dahilan kung bakit palagi siyang sinusuportahan at sinusunod ni Luna ng buong puso. Ang babaeng ito ay palaging magiging isang natatanging figura sa industriya ng entertainment. Mukha siyang maselan, ngunit kapag nakapagdesisyon na siya, walang makakapagpabago sa kanyang desisyon. Napakurap si Luna. Arya, hindi mo ba alam na hinahanap ka ni Director Brown? Hinahanap ako. Tama. Ang aking inbox ay puno ng mga email mula sa kanyang katulong. Mukhang hindi siya galit sa iyo at interesado siyang makipagtulungan sa iyo. Akala ko alam mo. Oh, kasalanan ko. Masyado akong abala sa pangangalap ng ebidensya. Nagliwanag ang mga mata ni Arya. Luna, pwede ba kitang istorbohin na pumunta doon at makipagkita kay Director Brown sa ngalan ko? Walang problema, hayaan mo na ako. Matapos makipaghiwalay kay Luna, dumiretso si Arya sa bahay. Hindi niya inaasahan na nasa bahay na si Allen. Habang nagpapalit ng sapatos ay yumakap si Allen sa likod bago pa man siya makalingon. Kalalabas lang niya sa kanyang shower pagkatapos mag-ehersisyo ng kaunti, kaya basa pa ang kanyang buhok. Bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay, at mukhang marangal ang mga linya sa kanyang mukha. Ang makakita ng ganyang mukha ay madaling maantig ang puso ng sinumang babae. Dumapo ang kanyang baba sa liig ni Arya, habang nakayakap pa rin ito sa kanya mula sa likuran. Bakit ang tagal mo di? Napangiti si Arya dahil sa pagmamalabis at selos na sinabi. Kinakabahan siyang lumingon sa kanyang mga bisig, hinawakan ang kanyang mukha at sinabing, Mr. Jones, sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Nagkusa siya at yumuko para bigyan siya ng magiliw na halik bilang ganti. Ang bango niya ang pumukaw sa isip ni Allen. Hinawakan siya nito sa baywang at tinanong, nagpapabayad? Nanlaki ang mga mata ni Arya habang bahagyang nagtaas baba. Tila hinahamon siya, tumango siya ng mariin at sinabing. Nakatitig ang malalalim na mata ni Allen sa kanyang mukha. Binuhat siya nito sa baywang, saka humakbang papasok ng kwarto. Parang may hawak na mamahaling bagay, marahan niya itong inihiga sa kama. Hinaplos niya ang pisngi, buhok at labi. Habang papalapit siya, rinig nila ang pintig ng puso ng isa't isa. You should know that the compensation is not even close to enough. Ang kamay nito ay dahan-dahan nang hinahaplos ang kanyang binti. Habang nalilito, naririnig na lamang ni Arya ang tunog ng kanilang paghinga na nagkakabit. Alam kong walang babaeng makakapagpahintay kay Director Jones. Dahil gumawa ka ng eksepsyon para sa akin, handa akong tanggapin ang aking parusa. Niyakap ni Arya ang kanyang lieg at dahan-dahang pumikit. Kung mas proactive siya, mas pinahahalagahan siya ni Allen. Alam niya na ang pagpayag ni Arya na hayaan siyang mangibabaw ay nangangailangan ng maraming determinasyon at lakas ng loob. Kung mas gusto niyang magkaroon siya ng hindi malilimutang alaala. Mas gusto niya ang puso at ang pagmamahal nito. Next time, bahagyan niyang hinalikan ang mga labi nito para pakalmahin ang sarili. I'm going to have you all to myself. Alam kong kailangan mo ng mas maraming oras para makasigurado pero sigurado akong hindi ito magtatagal. Ibinaba ni Arya ang kanyang mga mata, o Allen. Ang pakiramdam na ito ay nananatili sa puso ni Arya ng mahabang panahon. Hinaplos ang kanyang buhok, bahagyang nadismaya si Allen na hindi niya makuha ang kanyang tiwala. Gustong-gusto niyang sirain ang sokbag na iyon, si Daniel para sa kanya, pero alam niyang gusto niya mismong sirain ang lalaking iyon. Bumaba na tayo. May ipapakita ako sa iyo. Tumayo siya at inalis ang init niya pero masasabi ni Arya na kinakabahan din siya gaya niya. Pagkababa ng hagdan, nakita niya itong nakatayo sa bukas na pintuan ng silid. Pinaayos ko sila. Hindi ako sigurado kung gusto mo o hindi. Pagbukas niya ng pinto ay puno ito ng sapatos at damit. Dahil babalik ka sa industriya ng entertainment,
kakailanganin mo ang mga mahahalagang bagay na ito. Natigilan si Arya. Ang lahat ng ito ay para sa akin. Habang sinasabi ito ni Allen, binuksan niya ang ilaw sa inner compartment. Ang nakasisilaw na alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag na naging sanhi ng pagkatulala ng mga tao. Iisa lang ang may-ari ng kwartong ito at ikaw iyon. Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa puso ni Arya. Salamat ni. Inakbayan siya ni Allen at mumiti, naniniwala akong magtatagumpay ka. Muli siyang magiging pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi na masasaksihan ng mga tao ang kanyang kagandahan. At ang layuning iyon ay makakamit sa pamamagitan ng kanyang mga tuntunin at kakayahan. Hiniling ni Daniel sa kanyang AC team na magtrabaho sa buong gabi. Sa wakas, nakontrol nila ang anumang karagdagang pag-unlad ng sitwasyon at naprotektahan ang imahe ng Brilliant Entertainment. Kahit na mayroon pa ring mga tao sa online na tinatalakay ang iskandalo sa pagitan nila ni Caroline, ito ay isang maliit na bagay. Gayunpaman, dahil sa lakas ng loob ni Arya sa press conference, lalo pang dumami ang atensyon at paggalang sa kanya sa internet. May mga netizens na bumuo pa ng sarili nilang fan club at nag-post ng kanilang suporta para kay Arya na bumalik sa industriya ng pelikula. Ang mga namumuhunan ay walang pakialam sa opinyon ng publiko at iginiit na si Caroline ang gaganap bilang Jane. Gayunpaman, dahil sa matinding demand mula sa directing team, naninindigan itong pangalawang babaeng lead ay si Arya. Nagpadala sila ng mga tao sa Brilliant Entertainment para talakayin ang pakikipagtulungan para kay Arya, ngunit may dahilan si Daniel na tumanggi sa lahat ng paraan na magagawa niya. Higit 2 taon nang tulog si Arya sa pag-arte. Sigurado ka bang gusto mo siyang maging pangalawang lead actress? Yes, these are the directing team's requirements. And we believe the ability of Miss Morrison, she will definitely be able to play the character, patuloy ng assistant director, ito ang kontrata. Director Parker, mangyaring ayusin si Miss Morrison na makapasok sa crew ng pelikula sa lalong madaling panahon. Marahil ay binago mo ang karakter sa isang cameo sa halip. Hindi man lang gustong malaman ni Daniel ang magiging reaksyon ni Caroline kapag narinig niya ang balita. Sa puso niya, umaasa siyang hindi na babalik sa screen si Arya. Kung babalik man siya, mas mahirap siyang kontrolin. Ang desisyon ay pinang ang directing team. Isa pa, kung ayaw sumali ni Miss Arya, malaki ang posibilidad na madelete ang mga eksena ni Miss Caroline. Sana ay pag-isipan itong mabuti ni Direk Parker. Naggangalit si Daniel sa galit, ngunit wala siyang magawa. Ito ay kung ano ito. Nang hindi sigurado si Daniel kung paano haharapin ang usapin, nakatanggap si Luna ng kopya ng kontrata. Huwag kang mag-alala, Direk Brown, tiyak na kukumbinsihin ko si Arya na kunin ang papel na ito. Tungkol sa nangyari sa nakaraan, noon pa man ay gusto niyang humanap ng pagkakataon para makabawi. Madaling hawakan ang dula. Matapos ibaba ang telepono ni Director Brown, labis na natuwa si Luna. Arya, ito si Lady Luck na nagbabantay sa iyo. Sumandal si Arya sa sofa at dumungaw sa bintana. Mahinahon siyang gumawa ng tunog ng pagkilala. Inaasahan niyang mangyayari ito. Hindi magiging ganoon kadali. Tiyak na magdudulot ng kaguluhan si Caroline kapag narinig niya ang balita. Totoo naman. Para maitago si Daniel sa sarili, sinubukan pa niyang magbuntis. Ngunit ngayon ay ninakaw mo ang limblade. It just happens you are playing the second lead actress, and you have 1/3 more than her senses in the movie. Siguradong maiinis siya. Kung mas naiinis siya, mas makakabuti ito para sa atin. Sagot ni Arya na may kumpiyansa. Inihanda na niya ang sarili. Kahit anong gawin ni Caroline, mananatili siyang kalmado. Lumiwanag ang screen ng phone niya. Ito ay isang mensahe mula kay Allen. Magtrabaho ng husto, Mrs. Jones. Napangiti si Arya sa kaligayahan. Upang magkaroon ng isang tulad niya na ganap na sumusuporta sa iyo at naniniwala sa iyo, hindi siya natatakot sa anuman. Maging ang Dahwa Entertainment ay nakatanggap ng balita, ang usapin sa ngayon ay nakumpirma. Ang natitira ngayon ay depende sa kung ano ang susunod na aksyon na gagawin ni Daniel upang maprotektahan si Caroline. Gaya ng hinulaan ni Arya, nang malaman ni Caroline ang tungkol sa balita, kailangan niyang gawin ang isang bagay dahil hindi siya makaupo. Dumiretso siya sa kumpanya mula sa ospital, kailangan niya ng paliwanag mula kay Daniel.
Ginamit niya ang lahat para linlangin ang pag-ibig ng lalaking ito. Talagang hindi niya hahayaang sirain ni Arya ang kanyang mga plano. Miss Caroline, nasa meeting si Daniel. Sabi ng sekretarya habang pinipigilan si Caroline sa tapat ng pinto ng opisina. Inihayag na siya ay na-ospital at nagpapagaling. Kailangang gampanan ni Caroline ang bahagi at pumunta sa kumpanya na may benda na kamay. May apurahang bagay na kailangan kong pag-usapan sa kanya. Sumigaw siya sa pintuan, Daniel, lumabas ka na dito. Caroline. May narinig si Daniel at binuksan ang pinto. Dapat nasa ospital ka ngayon, anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako babalik ngayon, ninanakawan tayo ni Arya ng lahat. Hindi pinansin ni Caroline ang lahat at niyakap ng mahigpit si Daniel. Walang pagpipilian si Daniel, kundi ipagpaliban ang pulong ng maaga. Isinara ni Daniel ang pinto ng opisina at may katulong na nagbabantay sa labas, nagpa-appointment na ako para makita sina Arya at Luna. I will advise her to give up the role as her own choice, that way hindi makakapagtalo si Derek Brown. You make it sound so simple, she will obvious your advice and she wants you to give up on me. Ito ang kanyang plano mula sa simula, maingat niyang itinakda ito para sirain ako. Napasinghap si Caroline sa galit. Hindi niya itinago ang pagkasuklam kay Arya sa harap ni Daniel. Sige, wag mo nang sabihin. Kung may nakarinig sa sinabi mo, ano ang mangyayari? Alam kong mali ang nararamdaman mo, pero lagi akong nasa tabi mo. Huwag mag-alala, tutulungan kitang makakuha ng mas maraming eksena. Ano ang pinagkaiba ng second leading role sa supporting actress? Ngumuso si Caroline. Kung successful ang comeback niya, with her influence as a best-acclaimed actress, magiging mahalaga ka pa rin ba siya? Kapag nangyari iyon, tiyak na ibibigay niya sa iyo ang boot. Hindi gagawin ni Arya iyon. Kahit na sinabi iyon ni Daniel, pero sa kaibuturan niya ay hindi siya sigurado. Ang paraan ni Arya sa paggawa ng mga bagay ay hindi ang kanyang karaniwang sarili nitong mga nakaraang araw, kaya may ilang lohika sa sinabi ni Caroline. Daniel, dahil nasa kumpanya pa siya, bakit hindi mo siya kumbinsihin na talikuran ang tungkuling ito at matyagang maghintay na pakasalan mo siya? Iyon ay sasabihin na maging isang mabuting asawa. Patuloy na kinukumbinsi siya ni Caroline. Knock, knock, knock. Nang marinig ang katok, binitawan ni Daniel ang kamay ni Caroline at medyo lumayo sa pagitan nila ni Caroline, pasok ka. So may mahalagang meeting si Parker kay Miss Caroline. Pumasok si Luna kasama si Arya at sarkastikong sinabi nang makitang silang dalawa lang ang nasa opisina. Nagkatinginan sina Daniel at Caroline at akmang bibigyan sila ng paliwanag nang umupo si Arya sa sofa na blanko ang ekspresyon. Wala na siyang nararamdaman para kay Daniel, pero hindi pa tapos ang laban na ito. Luna, ginawa ni Daniel para sa kumpanya. Aba, sabi ng balita, inosente kayo ni Caroline, hindi ba, Fian ko? Sabi ni Arya sa malamig na tono habang nakatingin kay Daniel. Siyempre. Mabilis na umupo si Daniel sa tabi ni Arya. Arya, isipin mo ito, na ikaw ang pinakamalaking suporta ko. Napakaswerte ko na mapapangasawa kita. Tumikhim ng malalim si Arya habang lumalayo sa kanya. Sinamaan niya ng tingin si Luna. Narito ang kontrata na ipinadala ni Director Brown. Napirmahan na ito ni Arya, ang natitira ay para sa CEO Parker na isil ang deal. Inihagis ni Luna ang kontrata sa mesa sa isang dominanteng paraan. Nang makitang nangyari ito, naggangalit si Caroline sa galit. Natigilan si Daniel, babalik ka talaga sa pag-arte. Arya, hindi ako sang-ayon sa iyo tungkol dito. Sabi ni Arya, o talaga? Ano ang iyong dahilan? Natatakot ka ba na nakawin ko ang limelight ni Caroline? Gusto ko talagang malaman kung sino ang fiance mo at kung sino ang outsider dito. Kaswal niyang tiningnan si Caroline, ngunit nagpanik ito kay Daniel. Arya, tumigil ka sa pagbibiro. Naglagay siya ng masungit na mukha. Malapit na tayong ikasal. Kung babalik ka sa pag-aartista, hindi ba ibig sabihin ay sinusuko mo na ako? Sigurado ka bang iyon ang gusto mo? Dagdag pa ni Caroline, pangalawang female lead pa lang ito. Malinaw na hindi ganoon kataas ang tingin nila sa iyo. Arya, huwag mong hayaang samantalahin ka nila. Mas mabuti pang tumanggi ka sa role. Ayon kay Caroline, hanggat nasa panig niya si Daniel, tatanggihan ni Arya ang papel. Kung tutuusin, dahil sa kanya, nabigo si Daniel na tuparin ang marami niyang ipinangako kay Arya.
Ang pagkakataong ito ay hindi magiging eksepsyon. Maging si Luna ay hindi nakatiis sa kanilang pagtutulungan. CEO Parker, huwag mong kalimutang pinirmahan mo rin si Arya bilang artista sa kumpanya. Hindi ka ba medyo bias sa paggawa nito? Mumuso si Caroline. Anong alam mo? Then she on the other side on Arya, picked up the contract. Itong klaseng kontrata yung hindi mo naman gusto, di ba? Hindi man lang tugma ang role sa status mo bilang best actress. Arya, sabihin mo lang sa kanila na hindi ka di. Ikaw ba ang ahente ko? Sino ka para magdesisyon kung anong trabaho ang gagawin ko? Tumayo si Arya. Ang pag-upo sa pagitan nila ay nagpapasakit sa kanya. Malamig niyang tanong na umalinggaw ang boses niya sa opisina. Daniel, let me ask you straight, are you going to let me act in this film? Galit na tugon ni Caroline, naiinggit ka lang sa akin at gusto mo akong liparin. Miss Caroline, kausap ko ang nobya ko. Kung sasabihin mo pa, gagamitin ko ang aking pagkakakilanlan bilang asawa ng CEO ng Brilliant Entertainment para paalisin ka. Sabi ni Arya sa malamig na opisina. Hindi na niya matitiis ang ugali niya. Ikaw nagulat si Caroline na hindi makapagsalita. Kailanman ay hindi siya tinatrato ni Arya ng ganito. Kumunot ang noo ni Daniel nang makita ang ekspresyon ni Arya. Si Arya, sa lahat ng mga taon na kasama niya, hindi pa niya nakitang ganoon na lamang ang pagkagalit nito. Dahil sa emosyong ito, hindi siya komportable. Hindi ito magiging maganda kung hahayaan niyang magpatuloy ito. Kinuha niya ang papel ng kontrata sa mesa, hindi na kailangang sabihin pa, pag-iisipan ko ng maayos ang bagay na ito at ipaalam sa iyo ang desisyon ko bukas ng maaga. Tumango si Arya bilang pagsang-ayon. Hindi maganda ang pakiramdam ko kaya aalis muna ako. Sinasadyang sabi ni Caroline habang mabilis na naglakad palabas na mukhang galit na galit. Nanatili ang tingin ni Daniel sa likuran ni Caroline habang paalis ito. Nakita ni Arya ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit ganoon, hindi niya napansin na sa iba na pala ang mga mata nito. Buti na lang, nagising na siya at malinaw na sa kanya ang kailangan niyang gawin. Ang pagkuha ng papel na ito ay ang unang aksyon na naganap. Dati, siya ay ginagamit at sinamantala ng iba, ngunit ngayon ay nagbago na. Siya ay hindi ang musmos maliit na batang babae siya ay dating. Busy ka siguro. Aalis na rin ako. Ayaw ni Arya na manatili sa kwarto ni Daniel. Sandali lang kinuha ni Daniel ang cease of contract na inihanda niya, about the rumors and exposure. I've never investigated it out of respect for you. Pero kung pipilitin mong kunin ang papel na ito, hayaan mo na si Luna. Binigyan niya ng ultimatum si Arya, kailangan niya itong kontrolin. Mula noong araw na inamin ni Luna na ginawa niyang pampubliko ang kanyang pribadong buhay online, gusto na siya ni Daniel na tanggalin. Pagkatapos si Arya ay nagbigay ng awkward na ekspresyon na para bang siya ay inilagay sa isang dilema. Kung susuko ka sa tungkuling ito, isasaalang-alang ko muli ang pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Ngumisi si Daniel at inilagay sa kamay ni Arya ang letter of cancellation. Nasa iyo ang desisyon, tutal alam mo naman na mas mahalaga ako sa'yo. Ang sweet talk niya noon na kinabighani ni Arya, pero hanggang ngayon ay wala nang epekto sa kanya ang sweet talk niya. Daniel, we care about you too, kaya simula ngayon hindi ko na ahente si Luna. Napatingin si Arya kay Daniel. Lahat ng nangyari ay ang inaasahan niya. Inihatid niya si Luna palabas ng opisina ni Daniel, huminga ng malalim at sinabing, Luna, hindi ka na ahente, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo simula ngayon. Inabot niya ang sulat kay Luna. Hinabol sila ni Daniel at sumigaw, Arya, ano ito? Nakahanap kasi si Daniel ng kopya ng employment contract sa loob ng kontrata, dala ni Luna. Ito ay isang kontrata na nais ni Arya na gamitin si Luna bilang kanyang espesyal na katulong. Ang petsa ng pagsisimula ay ngayong araw. Ha? May problema ba? Tanong ni Arya kahit alam niya ang sagot. Hinawakan niya ang braso ni Luna at sinabing, I like working with Luna. Pagkatapos mong pumirma sa kontrata, sasali ako sa film crew. Siyempre, kailangan ko ng taong pamilyar sa akin na mag-aalaga kung ako. At si Luna ay akma sa posisyon. Minuminuto niyang nababaliw si Daniel. Pumasok ka rito. Hinawakan niya si Arya pero umiwas ito sa hawak niya. Kung may gusto kang sabihin, bilisan mo at sabihin mo.
Wala akong maraming oras, marami akong gagawin. Si Arya bilang asawa ni Allen ay alam na niyang kailangan niyang lumayo sa ibang lalaki. Kung gaano kalmado si Arya, mas lalong nagalit si Daniel. Akala ko ignorante ka pero hindi ko inaasahan na irrational ka. Anong karapatan mong gamitin siya? Hindi ba lahat ng artista ay may karapatang pumili ng sarili nilang katulong? Bakit napakalaking bagay kung gusto kong kumuha ng katulong? Kung gusto ni Caroline ng katulong, magagalit ka ba? Arya! Sigaw ni Daniel sa pangalan niya. Hindi mo kailangang sumigaw, maririnig na kita. Inilagay ko ang aking mga pagsisikap ng totoo sa kung ano ang aking nakamit sa ngayon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aking pangalawang babaeng lead sa The Evening at ako ay nagtatrabaho kay Luna bilang aking espesyal na katulong, kahit papaano ay magbigay ng isang makatwirang dahilan upang kumbinsihin ako sa halip na sigawan ako mula sa iyong opisina. Nagbago ka na, hindi ka naman ganito dati. Ako lang ba ang nagbago? Hindi na kumirot ang puso ni Arya gaya ng dati. Ang makitang si Daniel ay kumilos ng husto sa bagay na ito ay isang biro. Kumunot ang noo ni Daniel habang mahigpit ang hawak sa kontrata. I don't want to marry a woman that is a stranger to me. Ipapa-extend natin ang rehistro ng kasal ng walang katiyakan. Ilang beses na niya itong ginamit para pananakot kay Arya. Sinadya niyang magpahayag ng panghihinayang habang hinihintay niyang masira si Arya at aminin na lahat ng ginawa niya ay dahil sa pagpapanggap. Natahimik ang corridor area kung saan sila nakatayo. Malungkot na tumingin si Arya kay Daniel na parang nag-iisip. Nang maisip ni Daniel na magtagumpay siya sa pag-atras ni Arya, malamig niyang sinabi, sige, ayos lang sa akin. Natigilan si Daniel sa sagot niya. Akala niya mali ang narinig niya at hinawakan siya ng mahigpit sa pulso ni Arya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang tinutukoy ko ay ang kasal natin. Walang mali sa pandinig ko, I heard you loud and clear. Dahil sinabi mong ayaw mong magpakasal sa isang estranghero at nais mong ipagpaliban ang pagpaparehistro ng kasal, ano ang maaari kong gawin maliban sa pumayag? Mabilis at mapagpasyang reaksyon ni Arya. Ang paglayo kay Daniel ang pinakamabuting pagpipilian niya. Hindi niya pinagsisihan ang napagdesisyonan at sinabi niya ngayon. Mumuso si Luna at sumunod kay Arya para sumakay sa elevator. Napansin ni Daniel ang pagbabago kay Arya, ngunit wala siyang panahon para intindihin ang nangyari dahil nagmamadali siyang aliwin si Caroline. Naniniwala si Daniel pagkaraan ng ilang panahon ay babalik si Arya sa kanyang nakagawi ang sarili at susuko. Ito ay dahil palagi niyang iniisip na si Arya ang nasa likuran niya. Ang hindi niya alam ay nagising na si Arya at mas malinaw ang pag-iisip. Ang umiyak ng ilog para sa kanya? Hindi siya worth it. Ang pagiging mahinang Arya ay umiral lamang sa mga alaala ng nakaraan. Nasa kanya na ang pagmamahal ni Allen, kaya hindi na niya kailangan ang anuman o kahit sino. Arya, okay na ba ang lahat? Maraming beses nang nakita ni Luna ang pakikipagkompromiso niya para kay Daniel at nag-aalalang baka mahulog muli ito sa mga kasinungalingan nito. Hindi ba mukhang maayos ang lahat? Kalmado ang mga mata ni Arya, hindi niya siniseryoso ang awayan kaya lang hindi si Daniel. I am seeing things clearly now. Kay Daniel, isa lang akong sangla para magamit niya sa gusto niya. Hindi na ako malulungkot dahil sa kanila. Binigay na niya ang puso niya kay Allen. Sige, gumaan ang loob ko pagkatapos kong marinig ang sinabi mo. I think Daniel won't dare to not sign the contract. Makikipagkita ulit ako kay Director Brown bukas para pag-usapan ang mga detalye. Okay, Luna. Alam kong mapagkakatiwalaan kita na hawakan ang mga bagay ng walang anumang kahirapan. Ngumiti ng matamis si Arya. Mula sa kanyang debut, palaging nandyan si Luna. Tapat siya sa kanya at tinulungan siyang ayusin ang mga isyu ng maraming beses. Pagkatapos nilang pumunta sa kani-kanilang mga paraan, natagpuan ni Arya ang kanyang sarili sa mabuting espiritu. Sumakay siya ng taxi papuntang Dahua Entertainment at tumayo sa entrance ng building, nag-aalangan. Ang kasal nila ni Allen ay hindi pa naisa publiko, kaya medyo hindi nararapat para sa kanya ang biglaang pagpunta sa kanyang opisina. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang kanyang pagbisita sa reception sa front desk, bumuntong hininga si Arya. Bigla niyang pinagsisihan ang desisyon niyang pumunta sa opisina. Paglingon niya, aalis na sana siya, isang pamilyar at dominanteng boses ang tumawag mula sa kanyang likuran. Tumigil ka dyan.
Napansin ng isang katulong si Arya sa itaas at ipinaalam kay Allen. Kung tutuusin, ang isang magandang babae tulad ni Arya ay madaling makilala. Habang nakatalikod siya, medyo nakasimangot siya at naglakad papunta sa kanya. Sa kanyang hypnotic na boses ay nagtanong siya, "Hindi ka ba nandito para makita ako?" Ako si hindi sinasadyang ibinuka ni Arya ang kanyang bibig, pagkatapos ay nahihiyang ibinaba ang kanyang ulo. Hindi ako sigurado kung paano hihilingin na makita ka. Ibig kong sabihin kung paano humiling na makita ka. Ibig kong sabihin, ikaw ang sifi ng Dahwa Group at Kamidi. Pakiramdam niya ay nawala siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi mo ba naisip ito noong nag-propose ka sa akin? Tanong niya nang walang itinatago na ikinahiya naman agad ni Arya. Ako di. Ang cute ng reaksyon niya. Naakit si Allen Dark Eyes kay Arya, kaya nilingon niya si Martin at gumawa ng mapagpasyang desisyon. Iniutos niya, ipagpaliban ang hapunan ngayong gabi. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Arya at dinala siya sa kotse. Nakakaistorbo ba ako sa trabaho mo? Napakurap-kurap si Arya sa pagtataka, hawak pa rin niya ang mainit niyang kamay. Dummy, of course not. Hinayaan ni Allen ang driver na manatili sa likod at siya na lang ang nagmaneho ng kotse at saka, gusto rin kitang makita. Mukhang pareho sila ng iniisip. Nakulam si Arya sa kanyang mga salita at sa kanyang side profile, lalo na kapag siya ay may mahinang ngiti. Nagpakasawa si Arya na tumingin sa lalaking nasa tabi niya, ayaw niyang palampasin ang anumang ekspresyon na ibinigay niya. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, nagtanong si Arya, saan tayo pupunta? Sa halip na sumagot, lumapit si Allen, hinawakan ang kamay ni Arya at sinabing, malalaman mo pagdating natin doon. May distansya pa naman. Magpahinga ka muna sandali. Litsan, isang ayon ni Arya. Ang pagiging kasama niya, siya ay ganap na kalmado. Huminto ang sasakyan malapit sa daungan sa tabi ng ilog. Nililipad ng hangin ang mahabang buhok at palda ni Arya, namumula ang mukha sa hangin ng gabi. Nakita ni Allen ang mukha ni Arya, hinubad niya ang suot na jacket at ipinatong sa balikat ni Arya. Mrs. Jones, mangyaring pumunta sa ibang bansa sa Ete. Tumingala si Arya sa kanya at hinawakan niya ang nakalahad nitong kamay. Hindi ko na malaya na napakaganda ng tanawin sa gabi mula sa Ete. Ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag sa isang malinaw na madilim na gabi tulad ng isang kumikinang na kortina. Nakasandal sa rehas, nag-enjoy si Arya sa gabi. Habang tumutugtog ang jazz music sa loob, umalinggaw ang musika sa buong Yate. Tumabi sa kanya si Allen at bahagyang kumunot ang noo. Hindi sapat. Ha? Napatingin sa kanya si Arya na nagtataka. Sa sumunod na segundo, niyakap niya ito at pagkatapos ay putok ng paputok sa himpapawid na nakapalibot sa kalangitan sa gabi. Nadala siya sa titig ng lalaking nasa harapan niya. Gusto kong maalala mo ang gabing ito at gusto kong maalala mo ako. Ang kanyang pagmamahal ay malalim na nakatatak sa puso ni Arya. Mumiti si Arya at marahang isinandal ang ulo sa dibdib niya. Pahalagahan ko ngayong gabi sa aking puso. Ang kanyang dominanteng saloobin, ang kanyang pag-aalaga at pagiging maalalahanin at ang kanyang matagal na mga halik. Nagkatinginan sila ng may paghanga at pagpapahalaga. Allen, hintayin mo ako. Siguradong nasa posisyon ako na tumabi sa'yo, magkatabi. Sa puso ni Allen, siya rin, ay inaabangan din ang araw na iyon. Gusto rin niyang makita kung ano ang iniimbak ng kanyang munting asawa para sa mga hamak na iyon. Habang tinatangkilik ni Arya ang napakagandang gabi, si Caroline ay nasa bahay, galit na nagtatapon ng mga bagay sa paligid. Para makasama sa The Evening, napakaraming effort ang ginawa niya. Bakit nagkaroon ng pagkakataon si Arya na ialok ang pangalawang babaeng lead? Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa. Nangyari ang sitwasyong ito dahil may malasakit pa rin si Daniel kay Arya. Nang marinig ang mga yabag sa likuran niya, lumingon si Caroline, tumingin kay Daniel na mailuhang mga mata at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Siyempre, nandito ako para makita ang mahal ko. Iniharap sa kanya ni Daniel ang isang magandang nakabalot na kahon ng regalo. Ito ang kwintas na nagustuhan mo noong nakaraan, subukan mo. Hindi ko na kailangan ng mga kwintas, sapat na ang mga iyon. Hindi nagpapasalamat si Caroline. Alam niyang ito ang paraan ni Daniel para pakalmahin siya. Kung ganoon ano ang gusto mo? Bibilhan kita agad.
Kahit na gusto mo ng mga bituin sa langit, kukunin ko sila para sa iyo. Sabi ni Daniel sabay yakap kay Caroline at hinalikan sa gilid ng liig nito. Alam mo talaga kung ano ang gusto ko. Ngumuso si Caroline. Lahat ng ginawa ni Arya ay para ipahiwatig na kukunin kanya palayo sa akin. Idiot, lagi akong magiging sayo. Huwag hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon, hindi maganda kay baby. Marahang tinapik ni Daniel ang likod niya. Nalilimutan niya na ang babaeng kalong niya ay may planong ihanda para ipahiya si Arya. Maayos na sana ang lahat kung hindi tinanggap ni Arya ang pangalawang babaeng lead. Dahil tinanggap niya ang papel, hindi ito dapat pabayaan ni Caroline. Kung tutuusin, masikat siya kaysa kay Arya. Ito ay isang piraso ng cake upang lumikha ng mga problema para kay Arya. Pagkatapos ng lahat, si Daniel ay walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa papel ni Arya bilang pangalawang babaeng lead na imbitahan si Arya sa opening ceremony ng film crew. Arya, dumating na ako. Ipinarada ni Luna ang sasakyan sa harap ng villa at nakita niya si Arya na naglalakad pababa ng hagdan na nakasuot ng simpleng sports coat. Agad siyang sumimangot, iyan lang ba ang suot mo? Yuha! Tiningnan ni Arya ang kanyang kasuotan. Ang damit ay mukhang nakaka-relax at natural, hindi niya nakitang may mali dito. Nagkataon namang lumabas si Allen at narinig niya ang usapan nila. Sumama ka sa akin. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Arya at pumasok sa walk-in wardrobe na espesyal na idinisenyo para kay Arya. Hindi mo ba gusto ang alinman sa mga ito? May ipapaayos ulit ako sa style mo. Hindi, lahat magaganda ang mga tela dito, kaya lang ayoko masyadong mag-stand out at maging show-off. Mabilis na paliwanag ni Arya. Kumunot ang noo ni Allen, sa magandang mukha ay sapat na para mag-stand out. Hindi mahalaga kung anong mga tela ang iyong isusuot, ito ay magpapaganda lamang sa iyong hitsura. Hindi maitatago ang iyong pagiging napakaganda. Ang kanyang mga salita ay may nakakaakit na alindog dito. Bahagyang namula si Arya, dahil iyon ang iniisip ni Director Jones, paano kung pumili ka ng isa para sa akin? Suggested ni Arya without thinking too much, pero hindi niya akalain na pumili pala si Allen ng damit para sa kanya. Pumili siya ng beige shoulder-revealing na damit na may katangi-tanging diamante na nakatanim mula sa kwelyo hanggang baywang na idinisenyo ng dayuhang Judy designer. Subukan mo ito. Sinuot ni Arya ang damit ng masunurin. Ang kanyang saloobin ay nagkaroon ng pagbuti ng kalidad ng itugma niya ang kanyang mga tela sa puting mataas na takong. Nakakamangha. Pinili ni Allen ang isang silver necklace para sa kanya. Ang kanyang pangkalahatang hitsura ay naging mapagbigay kay Arya. Hindi ko alam na si Direk Jones ay may ganoong kasarap na panlasa. Mayroon akong magandang pagsubok dahil maganda ka. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata nang hilahin niya si Arya sa kanyang yakap. Marahang itinaas niya ang baba niya at hinalikan. Nawawalan na ako ng loob sa kagandahan mo. Ayokong pumunta sa kumpanya. Baka tayo di. Parang bulaklak na namumukadkad, bahagyang namula ang mukha ni Arya nang malugod nitong tinanggap ang halik nito. Ikaw ang sisi ng dahwa, hindi mo maaaring di. Hinaplos ng kamay ni Allen ang kanyang mahabang buhok, pinipigilan ang pagnanasa sa kanyang puso. Nag-aatubili niyang sinabi, kung gayon, magkita tayo sa bahay ngayong gabi. Okay, sagot ni Arya na may tunay na kaligayahan sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang braso ni Allen at sabay na naglakad palabas ng villa. Silang dalawa ay match made in heaven. Ang isa ay maganda at ang isa naman ay gwapo. Ang katahimikan ni Arya sa paniniil ni Allen ay talagang isang obra maestra ng langit. Hindi napigilan ni Luna na mapabulalas, what's perfect couple? Kung may script sa inyong dalawa bilang mag-asawa siguradong blockbuster iyon. Tara na! Matingkad na umiti si Arya nang makapasok sa sasakyan. Pumunta sila sa seremonya at nang marinig ng paparazzi ang balita, sumugod sila. Bago pa makababa si Arya sa sasakyan ay pinalibutan ng paparazzi ang kanyang sasakyan. Arya, 2 taon ka nang natutulog, bakit ngayon ka pa nagbabalik? May kinalaman ba ito kay Daniel Parker? Kamusta ang relasyon niyo ni Caroline? Ngayong pareho kayong nasa production, magiging awkward ba? Kumaway si Arya sa mga reporter at naglakad patungo sa entrance ng hotel. Hindi niya sinagot ang anumang tanong na ibinato sa kanya ng mga reporter. Ito ang kilos ng movie queen.
Ang kanyang kagandahan at kakisigan ay lalong nakalulugod sa lens at nakatawag ng atensyon ng lahat. Matapos makipagkita sa mga tauhan ng pelikula isa-isa, si Director Brown ay naglakad papunta kay Arya. Welcome to the team. Director Brown, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. I will seriously do my best to portray the character. Habang nakikipagpulong si Arya sa mga tripulante ng pelikula, sa opisina ng Pangulo ng Dahua, ayaw makipagsapalaran ni Allen kaya naglabas siya ng utos. Ayusin ang ilang bodyguards at protektahan si Arya ng palihim at pigilan ang sinumang kahina-hinalang malapit sa kanya. Mas alam niya kung ano ang nangyayari sa showbiz. Para sa ilang mga tao, si Arya na gumaganap sa papel na ito ay magiging tinik sa kanilang panig. Pagkatapos makipagkita ni Arya sa direktor, upo na sana siya ng taimtim na tanungin siya ng ilang aktor, hindi na niya dapat subukang lokohin ulit ang film crew, di ba? Sa huling pagkakataon na pineke niya ang kanyang pagkakakilanlan at nagdulot ng maraming problema. Huwag ka masyadong magsalita. Fan siya ng CC ng Brilliant Entertainment, malaki ang backer niya. Madali para sa kanya na mawala ang isang tao sa entertainment industry. Sa malapit, si Caroline ay nanonood ng scene na may galit, Arya, paano kung kasama ka sa crew ng pelikula? Ikaw pa rin ang nakatadhana na yurakan ko. Umubo si Direk Brown bilang senyales para pigilan sila sa patuloy na pag-uusap. Director Brown, ito ang trabaho ko. Haharapin ko ito. Umiti ng malumanay si Arya at lumingon sa iba pang artista. Dahil sa aking personal na dahilan, taos puso akong humihingi ng paumanhin na naapektuhan nito ang trabaho ng lahat. Hindi masisisi ang kanyang ugali. Nakita ng lahat ang balita online. Bagamat ang bagay ay hindi pa nabibigyan ng buong paliwanag, ang katotohanan ay ang reputasyon ni Arya ay nadungisan. Gayunpaman, isang katotohanan din na siya ay tumayo at kinuha ang responsibilidad na kasiya siyang patunay ng kanyang pagkatao at pagkatao. May ilang artista na sadyang nagpahirap kay Arya dahil nakatanggap sila ng mga benepisyo mula kay Caroline. Matapos marinig ang paghingi ng tawad ni Arya, ang isa sa aktres ay nagmamadaling nabulunan, ano ang gagawin ng paghingi ng tawad? Alam mo ba dahil sa ginawa mo, maraming investor ang nag-withdraw ng kanilang pondo. Kung hindi dahil kay Caroline, hindi na itinuloy ni Boss Evans ang pamumuhunan sa pelikulang ito. Ang kanilang sinabi ay tunay ngang katotohanan, hindi nakaimik si Direk Brown at ang iba pang assistant director. Sa sandaling ito, ang buong production team ay suportado ng pag-sponsor ni Caroline. Kung walang ibang investments, mababawasan ang screenplay at tiyak na maghihirap ang production. Tama na. Kung ako sa iyo, ako ang magkukusa na huminto at hindi na magdudulot ng anumang gulo para sa direktor at sa lahat. Istorbo ka talaga. Walang puwang para umatras si Arya. Sa mga sitwasyong ito, mas agresibo siyang nakipagtalo, lalo siyang itinulak ng mga ito sa bangin kaya nagpasya siyang pumili ng ibang paraan. She gave a gentle smile as she looked at the person who criticized her and asked, "So what you're saying is, if I'm able to score the investment for the production then I'm qualified to join the team." Tama kung ikaw di. Didn't expect na ang isang professional actress na tulad mo ay magsasabi ng ganyan. Inaamin ko na napakahalaga ng pagkakaroon ng investor, so ibig sabihin, kahit sinong may pera ay pwedeng maging artista. Dapat maging responsable ka sa iminumungkahi mo. Sandaling natahimik ang buong audience at nanatiling tahimik. Ang ilang artista ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha at hindi mapabulaanan. Sa sulok, may ilang palakpakan. Pagkatapos ay inaasahan ng lahat na ang ilang mga artista ay pumalakpak sa mga salita ni Arya. Lahat naman ng tao nagdududa sa akin pero di bale. Magsisimula na ang paggawa ng pelikula bukas. I'm inclined to use the acting skills to prove that I have the ability to stand here, confident na sabi ni Arya. Kung sasabihin naming hindi ka kwalipikado, aalis ka ba sa produksyon na ito? Nagpatuloy ang aktres sa paggawa ng gulo. Kung talagang mananatili si Arya sa set, siguradong gaganti siya sa kanila. Naman. Nag-iba ang tono ni Arya nang sumagot, pero kung masaya ang lahat sa pag-arte ko, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Ito ang lakas at kumpiyansa ni Arya para harapin ang pagdududa ng lahat sa kanya. CJ, deal. Nagpalitan ng tingin ang mga aktor sa isa't isa at mabilis na umalis. Lumapit si Arya kay Director Brown at sinabing masyado akong impulsive ngayon.
No, you have grown more mature than 3 years ago nang makita kita. Inaasahan ko ang iyong pagganap. Halos oras na para umalis. Opisyal na tayong magsisimulang mag-film sa 8:00 bukas. Nagkatinginan sina Arya at Luna at dinala ang script sa hotel. Matyagang pinag-aaralan ni Arya ang bawat eksena nang may matinding focus dahil ang lahat ay nagdududa sa kanya. Kinaumagahan, kahit saan hinanap ni Luna, hindi niya makita ang damit ni Arya. Iniwan ko dito kahapon. Pumasok si Arya sa dressing room at mumisi, may magnanakaw kayang pumasok. Kumunot ang noo ni Luna at tumakbo palabas. Sa hallway kung saan naroon ang basurahan, nakita niya ang mamahaling damit na dinisenyo ni Judy. Hahahanapin ko ang mga hamak na iyon. Luna! Hinawakan at pinigilan siya ni Arya, kalimutan mo na, hindi ito ang unang beses na na-encounter natin ang ganitong sitwasyon. Masama lang ang loob ko sa magandang intensyon niya. Sa kanyang mga mata, hindi alintana kung ang damit ay isang limitadong edisyon o hindi, ang mahalaga ay ang mahusay na pangangalaga na ginawa ni Allen sa pagpili ng damit na ito para sa kanya. Maghahanap ako ng isang tao upang makita kung maibabalik ito sa orihinal nitong estado. Nagmamadaling umalis si Luna. Nakita ni Arya ang isang papasok na tawag sa kanyang telepono. Si Allen iyon. Kumusta ang trabaho? Maayos ang takbo. Ang sabi ng taya ng panahon ay medyo mas malamig mamaya, mag-ingat ka. Bahagyang humiti si Arya at sumagot, hindi, may ilang mga issue, ngunit haharapin ko ito. Nilagay niya ang phone sa bag niya at naglakad pabalik sa set. Sa kabilang side ng phone, may nanlamig sa madilim na mga mata ng lalaki. Tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa, sinabi niya, umorder ka ng tanghalian sa pangalan ni Arya at ihatid ito sa kanya. Ni Director Jones. Bagamat hindi siya makagambala sa mga plano nito, hindi niya ito maaaring pabayaan. At least, gusto niyang ipaalam sa iba na si Arya ay may pumoprotekta sa kanya mula sa malayo. Pagkatapos mag-makeup at magpalit ng damit ni Arya, dumating si Caroline. I'm sorry for being late, Director. Kaka-discharge ko lang sa ospital, hindi maganda ang pakiramdam ko. Paliwanag niya habang nakahawak sa noo niya, mukhang pagod na pagod. Tiningnan ni Direk Brown ang schedule para sa araw na ito, pagkatapos ay sinabing, wala kang gagawing mga eksena ngayon, maaari kang bumalik at magpahinga. Umiti si Caroline at sinabing, gusto kong manatili sa lahat. Hindi mo na ako kailangan pansinin, please continue. Tapos pumunta siya sa upuan niya sa gilid para maupo. Hindi na siya pinansin ni Arya habang tahimik na nakaupo sa bench, naghihintay sa mga tagubilin ng direktor. Nang makita ng mga aktor kung gaano kalmado si Arya, kinutya siya at sinabing, hindi man lang niya binabasa ang script. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga pagkakamali ang gagawin niya sa maikling panahon? Handa na siya ng maayos na umalis sa produksyon. Pagkatapos ng maikling talakayan sa pagitan ng direktor at katulong na direktor, sumigaw si Director Brown sa loudspeaker, maghanda kayong lahat. Unang eksena, kuna ng eksena nang pumasok si Emma sa mansyon. Sinulyapan niya si Arya, na nakahanda na ay nasa posisyon, no problem, right? Isang knee gesture ang ginawa ni Arya gamit ang kanyang kamay. Napakakalma ng ekspresyon niya. Nang matapos ng direktor ang kanyang mga tagubilin, agad na pumasok ang ekspresyon nito sa karakter. Sa harap ng kamera, tila siya ay naging isang ganap na naiibang tao. Mula sa pagkasabik hanggang sa kaba, medyo nahihiya din na mahusay na naglalarawan sa pangalawang babaeng lead, si Emma. Habang kumakatok siya sa pinto ay napayuko siya at mumiti. Pagkabuka ng kanyang bibig, umatras siya ng 2 hakbang bago muling humakbang pasulong. Kakatok pa lang sana niya, biglang bumukas ang pinto. Nang makita niya ang pavilion sa loob, kitang-kita ang kanyang nagulat na ekspresyon. Mula ngayon, dito na ba ako mananatili? Baka sa kanyang mga mata ang kanyang panloob na pananabik habang humahakbang siya sa pintuan. Sinuri ng direktor ang eksena, nasiyahan siya pagkatapos ay sumigaw, cut, it's done. Gaya ng inaasahan, tinupad pa rin ni Arya ang kanyang inaasahan. Matapos magkatrabaho pagkatapos ng 3 taon, hindi pa rin kumukupas ang ningning ng movie queen. Lahat ng tauhan ng pelikula ay tumango bilang kasiyahan. With one shot, nagawa niyang iportray ang karakter ng napakahusay. Masyadong perpekto ang acting ni Arya.
Sumunod, may dalawa pang eksena si Arya at sa isa sa mga eksena, nagbigay siya ng mahabang dialogo na hindi naman nagkamali. Sa pagtatapos ng eksena, ang kanyang luhaang mga mata ay nagpapuri sa kanya sa lahat bilang paghanga. Hanggang sa sumigaw ng cut, ang direktor, ipinagpatuloy niya ang kanyang normal at medyo demeanor. Talagang ito ay isang pagganap sa aklat aralin. Nakita mo bang binibigkas niya ang kanyang mga linya? Hindi ko nakitang dinala niya ang script. Kabisado niya lahat ng linya. Nakakabilib. As expected as a movie queen award-winning actress, kung hindi siya nagretiro, who knows what her worth is as a famous celebrity. Sa kabilang side ng phone, galit na galit si Caroline nang makita ang performance ni Arya. Gusto niyang kumilos sa kanyang galit, ngunit sa ikalawang pag-iisip, nagpasya siyang magpasensya. Pagkatapos ng lahat, dahil siya ay nasa isang production team kasama si Arya, magkakaroon ng maraming pagkakataon upang pahirapan siya. Sisiguraduhin niyang hindi magkakaroon ng mapayapang panahon si Arya. Maghintay ka lang, mayroon akong isang taong mayaman sa produksyon na sumusuporta sa akin, isa ka lang clone na marunong umarte.